Naniniwala po ba kayo, mga lolo at lola, ang murang-murang luya na mabibili kahit saan sa palengke kapag ginamit sa tamang paraan ay maaaring maging pinakamalakas na tagapagligtas ng mga nanghihinang bato? Kung ang ihi ninyo ay mabula parang beer, kung mataas ang creatinine, o kung gabi-gabi ay nagigising kayo ng 3 hanggang 4 na beses para umihi, iyan po ay malinaw na senyales na humihingi na ng tulong ang inyong mga bato. Sa halip na puro pag-aalala at hintayin na lang ang dialysis, subukan po ninyo agad ang 6 na tamang paraan ng paggamit ng luya na ibabahagi ko ngayon. Lalo na po ang paraan bilang 4 at 6. Ito ang 2 golden methods sa paglilinis ng bato na 90% ng may sakit ay hindi alam. Samahan ninyo ako, Dr. Antonio Reyes, at alamin natin ito ngayon. Alam ko po, ang laban sa sakit ay nakakapagod at minsan ay nakakaramdam kayo ng pag-iisa. Pero simula ngayon, hindi ko nahahayaang lumaban kayong mag-isa. Ang pagpindot nyo sa subscribe ay hindi lang basta button. Ito ay simbolo na tayo ay iisang pamilya. Maligayang pagbabalik po sa inyong lahat. Sa aking karanasan sa paggagamot ng mga senior, hindi ko makakalimutan ang kaso ni Mang Gabriel, 71 taong gulang. 3 buwan na ang nakalipas, lumapit siya sa akin na may creatinine na halos umabot sa 200. Namamaga ang mga paa at binalaan na ng doktor na maaaring nasa stage 3 kidney failure na siya. Sobrang desperado po siya noon. Takot na maging pabigat sa kanyang mga anak. Bukod sa gamot, tinuruan ko po siya ng 6 na tamang paraan ng paggamit ng luya sa bahay. At ang resulta, nakakagulat. Pagkalipas lamang ng 2 buwan, tumawag siya sa akin at masayang nagsabi, "Dok, wala na pong pamamaga ang paa ko, diretso na po ang tulog ko hanggang umaga, at bumaba na po ng maayos ang kidney results ko." Ngayong araw po, ituturo ko sa inyo ng hakbang-hakbang ang eksaktong ginawa ni Mang Gabriel. Simple, mura, at kayang gawin sa sariling kusina. Bakit epektibo ang luya sa bato? Marami ang nagtatanong, "Dok, hindi ba mainit ang luya? Paano ito makakatulong sa bato?" Kapag mahina ang bato, ang filter ng kidney, glomeruli, ay namamaga at nababara ng dumi sa dugo. Ang luya ay may 2 mahalagang sangkap, zingerone at shogaol. Para po silang isang pangkat ng tagalinis na may 3 gawain. 1. Laban sa pamamaga, pinapahilom ang kidney filter at binabawasan ang protina sa ihi at pagbubula. 2. Pag-alis ng free radicals, mas mabilis na nailalabas ang creatinine at lason. 3. Pinakamahalaga, pinapalawak ang ugat ng dugo. Mas maraming dugo ang dumadaloy sa bato, kaya mas napapakain at napapalakas ito. Paraan Biamok 1, Original Fresh Ginger Tea, umaga. 2 malubhang pagkakamali ng karamihan. Pagbabalat ng luya sa tradisyonal na medisina. Luya na walang balat, masyadong mainit. Luya na may balat, mas banayad at mabisang pampaihi. Ang balat ng luya, GMP, ang tunay na tumutulong sa pagbawas ng pamamaga at pag-ihi. Kapag binalatan, tinapon ninyo ang gamot, na iwan lang ang pampainit. Pagbuhos ng kumukulong tubig, 100 degrees C. Nawawala ang essential oils at bisa ng luya. Tamang paraan. Isang maliit na luya, huwag balatan. Hugasan mabuti. Hiwaing, 5-7 manipis na piraso, deoxyzengri. Bahagyang durugin, ibuhos sa tasa, lagyan ng 200-250 maprama na mainit na tubig, 90 degrees. Takpan at ibabad ng 20 minuto. Inumin paunti-unti habang mainit-init. Pinakamainam na oras. 7 na ito, 9 AM lamang. Huwag iinumin sa hapon o gabi paraan. 2. Luya plus turmeric.
pagpapagaling at pagbuo. Kung ang luya ay tagalinis, ang turmeric, luyang dilaw, naman ay tagapag-ayos. Ang curcumin ay kilalang anti-inflammatory at pampagaling ng kidney cells. Gumawa ng ginger tea. Kapag lumamig na, 40-50 degrees Celsius, idagdag 1 kutsarita turmeric powder, refined, hindi raw powder. Kung normal ang blood sugar, pwedeng magdagdag ng 1 na sip sa kutsarita pulot. Mabuti rin ito sa may sakit sa tiyan at ulcer. Paraan number 3, luya plus calamansi para sa kidney stones. Ang calamansi ay nagiging alkaline sa katawan at binabawasan ang sobrang acid, pinipigilan ang pagbuo ng bato, tinutulungan ang paglabas ng maliliit na bato. Ginger tea plus katas ng 1 pinto calamansi. Inumin 30 minuto. Pagkatapos kumain ng almusal, huwag sa walang laman ang tiyan para anter bipokwar. Pagbabad ng paa sa luya at asin para sa ihi sa gabi. Sa talampakan ay may yongquan point, direktang konektado sa bato. Paraan, 50 gram lumang luya, durugin, pakuluan sa 2 litro ng tubig, 5 diamine, ilagay sa palanggana, dagdagan ng 1 kutsara asin, ayusin ang init, 40-50 degrees, ibabad ang paa ng 15-20 minuto. Gawin sa 9:00 PM o 30 minutes bago matulog. Pagkatapos, patuyuin agad at magsuot ng medyas. Paraan sirbo-pebo, mainit na kompres ng luya at asin, sakit sa balakang. Ang pananakit ng balakang ay madalas senyales ng mahinang bato. 200 luya, plus, asin, igisa hanggang uminit at mabango. Ilagay sa telang supot. Idampi sa balakang habang nakahiga. Mabilis na nawawala ang lamig at sakit. Paraan na nabisik, luya sa pagkain, tamang oras, 2 ulam na mabuti sa bato. Steamed carp fish na may luya, sabaw ng mustard greens na may luya. Golden rule, luya sa umaga at tanghali, uwi sa mabuti, luya sa gabi, masama sa bato at tulog. Sino ang hindi pwedeng gumamit ng luya? 1. May bigla ang mataas na blood pressure. 2. May pagdurugo o bago operahan. 3. May mataas na lagnat. Heat condition, paalala. Ang mga ito ay pantulong lamang, hindi kapalit ng gamot. Huwag basta tumigil sa iniinom na gamot. Pangwakas ang luya at turmeric ay simple, mura, ngunit napakalakas kung tama ang gamit. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like at i-share po para makatulong din sa iba. Ano po ang susubukan ninyo muna? Foot soak mamayang gabi? O ginger tea bukas ng umaga? I-comment po ninyo sa ibaba. Babasahin ko po lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil sa susunod na video, top 7 dahon na nagpapababa ng blood sugar ng natural. Maraming salamat po. Naway lagi kayong malusog, payapa, at may malakas na bato.